Masyadong guarded ang kinaroroon ng presinto niya, kaya mahihirapan tayong mailigtas siya. Kaya dapat ay pagplanuhan nating mabuti ang balak nating pagliligtas sa kanya. Dugtong pa ni Ninong. Anong plano niyo, sir? Tanong naman ni Tom kay Ninong. Lahat kami nakatuon lamang ang atensyon sa planong inilatag ni Ninong sa amin. Hindi ko nagustuhan ang plano ni Ninong na patayin ang lahat ng mga pulis na makikita namin sa pagsalakay na gagawin namin sa presinto kung saan nakakulong si Junie. Hanggat maaari ay ayokong pumatay ng mga inosenteng tao, lalong-lalo ng mga pulis. Wala silang kasalanan sa akin, kaya bakit ko sila papatayin? At isa pa'y nahahati ang aking isip. Kalahati ng isip kong nagsasabi na mabuti nga at nakakulong na si Junie. Dahil katulad ito ni Manolo, walang awa kung pumatay ito ng mga tao. Kahit na hindi naman ito target ang pinapatay. Ang kalahati naman ng isip ko ay nagsasabi na dapat naming mailigtas si Junie. Dahil baka ikanta nito ang aming mga pangalan ay malalaman ng buong mundo kung sino talaga kami. Naguguluhan ako. Hindi ako makapagdesisyon kung ano bang dapat kong panigan. Paano kung sa gagawin namin pagliligtas kay Junie ay bigla kong makaharap si Haret? Lihim kong hiniling na sana'y wala na sa loob ng presinto si Haret kung saan nakakulong si Junie. Ipinag-utos sa amin ni Ninong na patayin ang lahat ng mga pulis na nasa loob ng presinto na madarat na namin. Hindi ko tuloy maiwasang kabahan habang hinihintay ang oras ng aming pagsalakay. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng kaba sa mangyayaring laban sa pagitan ng BIS assassins at mga pulis. Ayokong magkaharap kami ni Haret at ayokong mapahamak siya ng dahil sa akin. Relax, Shiva. Hindi ba tinawagan mo na si Haret para mailayo siya sa presinto? Kaya natitiyak ko na wala na siya ngayon sa loob ng presinto na yan. Kausap sa akin ito habang nakatingin sa police station na balak naming salakayin. Ang iba naming mga kasamahan ay nakapwesto na rin. May nagpapanggap na basurero na namumulot ng basura sa basurahan. May nagpapanggap na bagong tendero ng sigarilyo na malapit sa police station. Meron din nagbebenta ng balot at kung ano-ano pang disguises para lamang makalapit sa police station nang hindi nahahalata ng mga pulis. Kami naman nito may nasa loob ng kotse niya habang nakasuot ng overall na damit at may bonnet pa sa muka para walang makakita at makakilala sa aming muka. Sa ganitong oras ay dapat nasa lugar na siya kung saan kami magkikita dapat. Ngunit hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako. Sagot ko kay Tom. Hindi ko na itinago sa kanyang nararamdaman kong pag-aalala. Para maiwasang makaengkwentro ko si Haret, ay tinawagan ko siya kanina para ayaing mag-dinner sa isang restaurant na malayo sa lugar ng police station. Ang sabi niya ay pupunta raw siya, kaya nakaramdam ako ng relief. Ngunit hindi ko alam kung nakarating na ba siya ngayon dahil hindi ko naman siya matawagan. Kapag may misyon kasi ako, hindi ko na dinadala ang aking cellphone dahil baka malaglag ko lamang. Congratulations, Shiva. Finally, you're now a normal person. Biro sa akin ni Tom sa kabila ng pagiging seryoso ng aking anyo. Ngunit hindi ko maiwasang mapakunot ng noo dahil sa kanyang sinabi. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit niya ako binate at kung anong ibig niyang sabihin sa kanyang mga sinabi. Dati kasi walang emosyon akong nakikita sa mukha mo. Na hindi ko nga nakikitaan ng kahit kaunting takot ang iyong mga mata kapag may misyon tayo. Pero ngayon nakikita kong labis na pag-aalala dyan sa mukha mo. And it's all because of Haret. Ginawa ka niyang normal na tao. May pakiramdam. Marunong ka nang humiti ngayon at mag-alala. Paliwanag niya sa akin. Nang makita niyang naghihintay ako na magpaliwanag siya tungkol sa kanyang sinabi. Ganun ba ako ka-emotionless dati? Hindi ko napigilang tanong kay Tom. Para pala akong robot dati na walang emosyon. Dahil yun sa trahedyang nangyari sa akin. Na kailanman ay hindi ko makakalimutan habang ako'y nabubuhay. Get ready to attack! Narinig namin ito ang boses ni Manolo na nagsalita sa radyo. Roger! Mabilis na sagot nito. Parehong ibinaba na namin ang nakataas na bonnet sa aming muka at naghanda na sa gagawin naming paglusog. 5 pulis na nasa labas ng police station, 3 nasa entrance at ang iba ay nasa loob. Hindi na namin makita ang bilang dahil hindi na makita sa binocular. Sabi naman ng boses ni Denver na siyang nagsalita sa radyo at ininform ang lahat tungkol sa sitwasyon. Remember, si Junie ang ating pakay sa pagpunta rito. Kapag nakuha na natin si Junie, agad na tayong aalis. Yan ang kabiling-bilinan ni Sir Rafi. Understand? Copy. Mabilis na sagot muli nito, kasabay ang iba pang mga BIS members. Nang marinig namin ang go signal ay sabay kaming lumabas ni Tom sa kotse niya.
at tumakbo palapit sa 5 pulis na nasa labas ng station. Bago pa makapagpaputok ang iba kong mga kasamahan na katulad namin ay palapit din sa police station, ay agad ko nang nahagisan ng 5 karayom ang 5 pulis. Hindi deadly needles ang ginamit ko sa kanila, kundi pampatulog lamang. Ito lamang ang magagawa kong paraan para hindi sila mapatay ng mga kasamahan kong assassin. Walang kaalam-alam ang mga pulis na nasa loob ng station na sinasalakay na namin sila. Kaya nang bumungad kami sa pintuan ay hindi sila nakapag-react kaagad. Bago pa sila makabunot ng barilin, naunahan na silang barilin ng aking mga kasamahan. May silencer ang mga baril ng aking mga kasamahan, kaya hindi maririnig ng ibang mga pulis na nasa loob ng station ang putok ng baril at pati na rin ng mga tao sa labas. Maswerte ang mga pulis na tinamaan ng aking karayom dahil nakaligtas sila sa tiyak na kamatayan at nakatulog lamang sila. Ayokong gumamit ng deadly needles para patayin sila. Dahil wala silang atraso sa akin. Isang pulis ang maliksing nakaiwas sa tama ng baril mula sa mga kasamahan ko. Agad itong nakapagtago at nakaganti ng putok, kaya na-alerto ang ibang mga pulis na nasa loob ng station. Unahin ang target natin para makaalis tayo agad. Paalala sa akin ito, tumango ako at naunang pumasok sa loob. Pagdaan ko sa isang kanto ay may isang pulis pala na nagtatago sa gilid. Tinangka niyang ipalo sa akin ang baril na hawak niya, ngunit mas maliksi akong gumalaw kaysa sa kanya. Nakailag ako at mabilis na naitusok sa kanyang aking karayo. Tinaluntun ko ang hallway papunta sa kulungan, ngunit sinalubong ako ng isang pulis. Mabilis niya akong pinaputukan ng baril, ngunit gumulong ako palapit sa kanya, kasabay ng paghagis ng aking karayo. Tulog na bumagsak ito sa malamig na semento. Napailing na lamang ako habang nakatingin sa pulis na walang malay. Nasa harapan na nga niya ako pero hindi pa niya ako natamaan. Hindi ko alam kung anong klaseng training bang ginawa nito para maging pulis. Gayong napakadali nitong patumbahin. Hinakbangan ko ang katawan ng pulis at ipinagpatuloy ang pagpasok papunta sa kulungan. Malawak ang police station na ito kaya hindi agad makita si Junie. Nang makarating ako sa kulungan ay nakita kong nakahiga si Junie sa semento at tila walang malay. Akmang papaluin ko na ng baril ang padlock, ngunit bigla akong napahinto nang maramdaman kong pagdikit ng matigas na dulo ng baril sa aking leeg. Huwag kang kikilos kung ayaw mo lagyan ko ng butas ang leeg mo. Mapanganib ang boses na utos sa akin ng pamilyar na boses ng isang lalaki. Haret, hiyaw ko sa aking isip. Bakit nandito pa siya sa police station? Hindi ba siya nagpunta sa lugar na sinabi ko kung saan kami magkikita? Kainis, anong dapat kong gawin? Tsak napapatayin siya ng mga kasamahan ko kapag nakaabot na sila rito. Hindi ako nakagalaw nang marinig kong mapanganib at matigas na boses ni Haret sa aking tagiliran. Kapag gumalaw ako ay natitiyak ko na babarilin niya ako. Kaya kong maiwasan ang kanyang baril, ngunit kailangan ko siyang saktan. Naisip kong turukan na lamang siya ng aking karayom na may pampatulog. Mas magandang ganon kesa makipagsabayan siya sa aking mga kasamahan. Hindi ko sinasabi na matatalo si Haret, ngunit mas mabuti na yung naninigurado. Nag-iisa lamang siya na may kakayahang lumaban sa amin, samantalang marami kaming mga assassin at sanay nang pumatay ng tao ang mga kasamahan ko. Itaas mo ang mga kamay mo. Matigas ang boses na utos sa akin ni Haret. Dahan-dahan kong itinaas ang aking mga kamay. Kailangang makahanap ako ng timing para maturukan ko siya ng aking karayom. Silent assassin! Malakas ang boses na sigaw nito, hindi kalayuan kay Haret. Nang lumingon siya ay sinamantala ko ang pagkakataon. Maliksing nahawakan kong baril niya, kasabay ng pagsuntok ko sa kanyang sikmura. Ngunit sapat lamang ang sakit para manghina siya at mabitawan ang hawak niyang baril. Naagaw ko ang baril ni Haret, ngunit mabilis siyang nakabawi. Hindi naman kasi ganoon kalakas ang ginawa kong pag-atake sa kanya. Nang makabawi siya, hindi ko nailagan ang ibinigay niya sa akin na malakas na sipa sa tagiliran. Kaya ako bumagsak sa semento. Nang nilapitan niya ako, agad ko siyang tinadyakan sa tiyan, kasabay ng maliksing pagbalikwas. Kakatayo ko pa lamang ngunit agad na akong nahawakan ni Haret sa isa kong braso at malakas na binaliti. Napakagat na lamang ako sa aking pang-ibabang labi nang sumigid ang kirot sa aking braso dahil sa kanyang ginawa. Pakiramdam ko'y nabali yata ang aking kaliwang braso o na-dislocate dahil sa malakas na pagkakabaliti ni Haret. I will make sure na mahuhuli rin kita ngayon, katulad ng pagkakahuli ko sa isang kasamahan mo. Galit ang boses na sabi ni Haret sa akin. Gusto ko sana siyang sagutin ngunit hindi pwede dahil makikilala niya ako sa oras na ako'y magsalita. Nag-isip ako ng paraan kung paano ako makakawala sa mahigpit niyang pagkakabaliti sa aking kamay. Kailangang makawala ako sa kanya dahil kung hindi ay tuluyang mababali ang aking buto.
Gamit ang malaya kong kamay ay inagaw ko sa kanya ang barel, kasabay ng isang sipa sa kanyang tagiliran. Hindi niya inaasahan ang ginawa ko, kaya hindi niya nailagan ang aking sipa. Ngunit siniguro ko na hindi siya gaanong nasasaktan sa aking mga pag-atake. Akmang itututo ko sa kanya ang baril niya, ngunit mabilis niyang natadyakan ang aking kamay na may hawak na barel. Kaya tumilapon ito kasunod ay isang malakas na tadyak sa aking sikmura na hindi ko nailagan. Tumilapon ako ng ilang dipa mula sa kanya at bumagsak sa semento. Kasabay ng aking pagbagsak sa semento ay ang paghugot ko ng aking karayom at inihagis sa pulis na tangkang bumaril sa akin. Hahagisan ko rin sana si Haret ng aking karayom na may pampatulog. Ngunit mabilis siyang nakalapit sa akin at natadyakan niya ako sa aking tagiliran. Hindi ko ito masyadong ininda dahil bahagya akong nasalag ng aking kamay ang tadyak niya. Pagkatapos ay mabilis akong bumangon mula sa pagkakahiga. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Manolo na nakapasok na rin hanggang sa kinaroroonan ko at itinutok ang baril kay Haret na hindi aware sa panganib sa kanyang likuran dahil sa akin lamang nakatutok ang buong atensyon niya. Mukhang gigil na gigil talaga siya na mapatay ako. Kaya hindi niya napansin si Manolo na nasa kanyang likuran. Nang itinutok ni Manolo ang baril niya kay Haret, ay mabilis akong tumayo mula sa pagkakahiga sa semento at pasimpleng itinulak ko si Haret bago pa man pumutok ang baril ni Manolo. Kaya sa halip na siyang matamaan ay akong tinamaan ng bala ni Manolo. Mabuti na lamang at sa aking kaliwang braso tumama ang bala. Daplis lamang. Malayo pa sa bituka sabi nga ng iba. "Let's go!" Malakas na boses na sabi sa akin nito na biglang dumating. May mga backup na pulis kasing dumating mula sa kung saan. Nang marinig kong sinabi nito may agad kong hinagisan ng karayom si Haret. Ngunit hindi ko siya tinamaan dahil mabilis siyang nakapagtago. Pagkatapos ay agad na akong tumakbo palabas sa police station kasama ang mga kasamahan kong assassin at sinalubong ang bagong dating ng mga pulis. Pagkatapos ng ilang palitan ng mga putok ng barel ay nakatakas kami sa mga pulis. But our mission was failed. Hindi namin nailigtas si Junie, kaya tsak na sermon ang aabuti namin ngayon kay Ninong Rafi. Hindi muna kami dumiretso sa BIS headquarters dahil baka masundan kami ng mga pulis. Nagpaikot-ikot muna kami sa kakalsadahan bago kami nagtungo sa BIS headquarters. At gaya ng aking hula ay sinermonan nga kami dahil sa failed rescue operation na ginawa namin. Hindi na kami kumpleto dahil ginagamot sa klinik nito ang mga kasamahan ko na may tama ng barel. Kahit may tama rin ako ng barel ay hindi muna ako nagpunta sa klinik nito dahil kaya ko pa naman ang sakit sa aking braso. Pero sana ay nagpunta na lang din ako sa klinik at nagpagamot. Kesa ang marinig ang galit na sermon ni Nino. "Ang dami nyo pero hindi nyo nagawa ang misyon nyo." Mataas ang boses na sermon sa amin ni Nino. "Sir, maliban sa marami ang mga pulis na naroon sa police station ay may backup pa silang dumating. Mukhang ine-expect nilang pagdating namin." Paliwanag ni Manolo kay Nino. "Sigurado ba kayo na walang nakakilala sa inyo at nakakita sa inyong mga muka? Baka bukas paggising ko'y nasa front page ng mga dyaryo ang inyong mga muka." Galit pa rin ang boses na tanong sa amin ni Nino. "Don't worry sir, siguradong walang nakakita at nakakilala sa amin dahil lahat kami natatakpan ng bonnet ang muka." Mabilis na sagot naman nito. "Good." Tumangutango si Ninong nang marinig ang sinabi nito. "Kailangan pagplanuhan nating mabuting susunod nating rescue operation. At kailangan hindi na tayo pumalpak. Maliwanag?" "Yes, sir." Sagot ng mga kasamahan ng sabay-sabay, samantalang ako'y tahimik lamang. Iniisip ko si Haret. Nag-aalala ko na baka nakilala niya ang aking galaw. Katatapos ko pa lamang gamutin ang aking sugat nang marinig ko ang pagtunog ng doorbell mula sa labas ng gate. Nagmamadaling iniligpit ko ang mga ginamit ko at itinapon sa basurahan ng dugo ang mga bulak. Inayos ko muna ang aking sarili bago ako naglakad palabas sa pintuan para pagbuksan ng taong nasa labas ng gate na walang iba kundi si Haret. Siya lang naman ang pumupunta sa bahay ko kaya natitiyak ko na siyang nasa labas ng gate at siyang nag-doorbell kahit na hindi ko pa man siya nakikita. Napangiti ako nang makitang tama ang aking hinala. Nagmamadaling lumabas ako ng pintuan para pagbuksan siya. Ngunit hinayaan ko na lamang na nakabukas ang pintuan ng bahay ko para hindi ko na kailangan pa ng aking hininga para mabuksan ang pintuan. Pagkabukas ko ng gate ay agad akong sinalubong ni Haret ng mahigpit na yakap. Nahuhulaan ko kung anong dahilan kung bakit ganito ang kanyang ikinikilos. Tsak na nalulungkot siya
dahil marami sa mga kasamahan niyang pulis ang namatay sa nangyaring paglusob namin sa police station para sana iligtas si Junie. Bakit mukhang malungkot ka, Harriet? May hindi ba magandang nangyari sa'yo? Kunwari ay tanong ko. Natural lamang na ganito ang maging reaksyon ko dahil nakakapagtaka naman kung hindi ako magtatanong at magtataka sa nakikita kong ekspresyon sa kanyang muka. Nilusob ng mga assassin ang police station namin, kaya marami sa mga kasamahan kong pulis ang namatay. Kasalanan kong lahat dahil hindi ko sila nagawang protektahan. Malungkot ang boses na pagbabalita sa akin ni Harriet sa nangyari. Damang-dama ko ang magkahalong lungkot at galit sa kanyang boses at hindi ko alam kung paano ko mababawasan ang nararamdaman niyang ito na kagagawan ko at ng mga kasamahan kong assassin. Wala kang kasalanan, Harriet. Kasalanan ng mga assassin ang lahat, kaya wag mong sisihin ang iyong sarili. Pag-aalo ko sa kanya habang hinahaplos ng aking palad ang kanyang likuran. Kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya at hinila siya papasok sa bahay ko. Agad ko siyang ipinagtimpla ng malamig na juice para kahit paano'y gumaan ang kanyang pakiramdam. Inumin mo to para gumaan ang pakiramdam mo. Ininom ni Harriet ang juice na ibinigay ko sa kanya at sinaid ang laman. Kinuha ko ang baso mula sa kanya at inilagay sa lababo. Hindi muna ako lumapit sa kanya pagbalik ko. Nagtago muna ako sa likuran ng kurtina at palihim ko siyang tinitigan. Nakakuyom ang kanyang mga kamao at nagangalit ang kanyang baga. Nakaramdam ako ng pag-aalala at lungkot. Nag-aalala ko na biglang magbago ang nararamdamang pag-ibig ni Harriet sa akin kapag malaman niyang itinatago kong sikreto. Nakakalungkot dahil alam ko na hindi magkakaroon ng magandang ending ang aming pagmamahalan. Magkaiba kami ng prinsipyo at paniniwala. Magkaiba rin kami ng daan na tinatahak. Nasa tamang daan siya samantalang ako ay nasa daan na hindi ko alam kung anong patutunguhan. Hindi man kami magkaroon ng happy ending, ay willing pa rin ako mag-take ng risk sa pakikipagrelasyon kay Harriet. Mahirap kasing pigilan ang puso. Kahit anong gawin ko, hindi ko kayang baliwalain ang nararamdaman ko sa kanya. Kaya hahayaan ko na lamang ang tadhana sa kung anong mangyayari sa aming dalawa ni Harriet. Sana lang ay mapatawad niya ako kapag nalaman niyang itinatago kong sikreto at maintindihan niya kung bakit ko ito ginagawa. Sana nga. Sambit ko sa aking isip bago lumabas sa aking pinagtataguan at lumapit sa kanya. Bakit ang tagal mong nakabalik? Ano bang ginawa mo? Agad na tanong ni Harriet nang makalapit ako sa kanya. Bago pa ako makasagot ay hinila niya na ang kaliwa kong kamay at pinaupo ako sa kanyang kandungan. Lihim na nakagat ko ng mariin ang pang-ibaba kong labi nang maramdaman kong pagkabanat ng sugat ko sa braso nang hilain niya ako. Lihim kong nahiling na sana'y hindi bumukang sugat ko at hindi dumugo dahil baka makita ni Harriet kapag bumakat ang dugo. Kahit paano'y gumaan ang pakiramdam ko dahil sa pinainom mo sa akin. May magic yata ang juice na ibinigay mo kaya biglang gumaan ang pakiramdam ko. Nakangiting biro sa akin ni Harriet.